Hello mga Automart, nakita na natin dati yung Nissan Navara Pro 4X. Yun yung top of the line version ng Nissan Navara, no? And dati kasi pre-facelift pa yun, di ba pa yung interior niyan? Ngayon, nandito na yung bagong version ng Nissan Navara, yung Nissan Navara Calibre X. Ano nga ba ang difference na to sa isang Nissan Navara Pro 4X? And ano nga ba ang pinagkaiba nito sa interior ngayon na facelift na siya? Well, tingnan natin. Simulan muna natin dito sa labas. So exterior-wise, halos pareho pa rin naman with before. So dahil nga similar pa rin siya dun sa Pro 4X, naka-blacked out pa rin tong mga grill mo, yung Nissan logo mo, may red dyan, maganda tong black accents mo sa baba. Then meron ka pa rin LED headlamps na may quad beams. At the same time, meron ka rin itong mga DRLs at may fog lights ka na rin. Sa tabi, 17-inch rin ang rims mo. And ganun din, no, blacked out siya just like the Pro 4X. Pero ang main difference nito is, well, yung sticker mo dun sa likod, hindi na Pro 4X ang sulat, Calibre X ang nakasulat dyan. At the same time, wala ka ng 4-wheel drive system. So 2-wheel drive lang to, rear-wheel drive lang to. Speaking of that powertrain then, what you have here is the same engine, no? 2.5-liter turbo diesel, 190 horsepower, 450 Nm torque, and naka-pair yan sa isang 7-speed automatic transmission. Ang hindi ko masyadong gusto dito sa Nissan Navara Calibre X is kahit na second top-of-the-line version na to, pag tingnan mo, itong tailgate mo, hindi pa yung ganun ka-assisted, so mabigat yan. At the same time, wala kang bed liner. Pero at least for this update, maganda itong molding na nilagay niya sa likod. It adds character to it. At the same time, itong mga molding mo dito, non-slip na yan, and maganda nga rin siya tingnan. May parking sensors ka na dito, at meron ka pang reverse camera. Sa loob naman itong Nissan Navara Calibre X, mapapansin mo na ang laki na talaga ng pinagbago nito dun sa lumang Navara. Kasi yung interior mo, meron ka na itong magandang mga materials and soft touch materials, at meron ka na rin itong bagong 9-inch touchscreen na may wireless Apple CarPlay at Android Auto, pati na rin itong 360-degree view top-down camera with moving object detection at saka yung reverse camera mo. So pag mapapansin mo rin bakit familiar ang interior na to, that's because this is the same interior na ginagamit na sa Nissan Terra. Ano pa nga bang meron ka dito? Well, itong manibela mo, naka-leather wrap na yun, may red stitching. Etong upuan mo, may red stitching na rin yan. Wala ka nga lang nung markings nung Pro 4X, no? Pero other than that, very similar to dun sa Pro 4X. Meron kang isang maliit na screen dito sa instrument cluster mo. Itong center mo, meron kang dual zone climate control. Dahil Nissan to, napakalamig talaga ng aircon nito. USB-C port, USB-A port, and a regular shifter with a manual mode. Itong upuan mo nga rin pala, ito yung tinatawag ni Nissan na zero gravity seat, so very comfortable siya. At the same time, dahil maganda nga talaga ang suspension ng Navara, and kilala siya for that, surely comfortable ang experience ko dito. Power seat na nga rin pala ito. Pagdating naman doon sa likod, well, that's one of the more comfortable seats in a pickup truck. Medyo maganda yung recline yan. In fact, mas gusto ko yung upuan yan compared dun sa Ranger, pati na rin sa Ranger Raptor. So, provided na hindi naman super long journeys ang gagawin mo parate, pati yung mga pasahero mo, surely matutuwa sila dyan sa likod. So, drive na natin itong Nissan Navara Calibre X, no? Pag dinadrive mo to, compare siya dun sa Pro 4X dati, mag-feel mo talaga na mas magaan siya ng konti. Hindi ko alam kung placebo lang, pero parang mas maliit din talaga yung turning radius mo dito, mas madali siya yung maniobra. Kadalasan napapansin natin yan, no, sa mga 4x2 versus 4x4 versions sa mga pickup trucks. Yung sa D-Max, ganun yung nangyari. Sa Hilux, parang ganun din yata. But anyway, that aside, no, driving this Navara, sobrang komportable talaga. Ever since naman yung Navara is the most comfortable pickup truck in this class, not when it comes to refinement, pero pagdating sa comfort in terms of ride quality. Pagdating kasi sa refinement, number 1 pa rin talaga ang Ford Ranger, pati na rin yung Ranger Raptor. Pero ito, ang lambot talaga ng suspension niya eh. Hindi mo talaga ramdam masyado yung mga lubak, para ka nagdadrive lang ng regular na SUV. Hindi mo mararamdaman na pickup truck ang dinadrive mo. Yung power mo rin dito, 190 horsepower, 450 Nm of torque. Hindi ito yung pinakamalakas sa class niya. Definitely, nandyan ang Ranger Raptor, nandyan ang Ranger, nandyan na ng Hilux GRS or regular Hilux, no? But more than enough. Malakas na rin ang power nito. 450 Nm of torque is not a small amount of power. Ramdam mo rin yan pag hinahataw mo. Lakas pa rin talaga ng torque mo. And mas magaan rin naman siya compared to a Ranger. So, yun, halos nagbabalance out rin lang naman. Gusto ko rin yung throttle response nito kasi wala ka namang talagang sport mode dito aside from yung manual mode mo. Pero responsive siya. Steering mo is light enough. Hindi siya kasi bigat ng mga Hilux. And at the same time, in terms of noise, no, malaki improvement na rin talaga dun sa mga lumang Navara na napakaingay. Ramdam mo lang talaga yung ingay, rinig mo lang yung ingay dito pag malamig pa yung makina. Pero once nag-warm up na yun, tahimik na rin talaga siya. Again, hindi siya kasi tahimik ng Ranger, pero pwede na rin talaga. Hindi ka na maiinis dito. So, hindi siya kasing ganda ng isang Nissan Navara Pro 4X dahil wala kang 4-wheel drive system. Pero pag hindi mo naman talaga kailangan ng 4-wheel drive system na yun at kadalasan sa city ka lang naman drive, pwede na rin talaga to, makakatipid ka pa ng malaki. Ang isang Nissan Navara Pro 4X ay magkakahalaga ng 1,800,000+ pesos. Pero itong Nissan Navara Calibre X,
will only set you back 1,630,000 pesos. And for that price, meron ka ng isang very capable pickup truck na vastly improved na rin interior at the same time, napaka-komportable pa.